O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series sa isang babaeng nahihiya at nais na daw mamatay dahil nakita ng isang guard ang pagkamot niya sa katawan. Noong una ay nagalit ang mga kasama niya sa kulungan dahil maingay siya. Ngunit natawa ang mga ito nang makwento ni Jolene ang nangyari na mahuli siya ng guard habang nagkakamot. At sinabi pa ng lokong isa na dapat daw tinatago kasi kapag nagkakamot. Ngunit nang asar na sinagot ni Jolene na nakulong nga ito dahil sa sex offense tapos akala mo kung sinong magsalita. Biglang dumating ang mga bantay at sinabing ililipat ang ilang mga preso kasama na si Jolene. Kalaunan ay kinausap ni Jolene ang attorney nito na may binigay na bagay. Pero nang hawakan ito ni Jolene ay biglang natusok ang daliri niya kaya siya naiyak. Pero nakabawi din siya at nakita niya ang laman ng kwintas na larawan nila ng ama niya. Dahil naiinis siya sa ama ay tinapon niya ang kwintas na nahulog sa kanal. Ngunit may misteryo pa ring dulot ang tusok ng daliri niya. Sa boss ay sinabi ni Jolene sa kasamang preso na inosente siya at hindi dapat nakulong. Sinabi din ni Jolene kay Costello ang sinabi ng driver na nasa preso na sila. At nagulat si Costello nang magsalita nga ang driver tulad ng sinabi ni Jolene. Ipinaliwanag ni Costello na kailangan ng bida ng maraming pera para hindi maging mahirap ang buhay sa bagong kulungan. Kaya naisip ni Jolene na alangan namang ilagay niya ito sa bulsa ng mga babae sa baba di magiging mabaho ang pera. Saka aksidenteng nahulaan ni Jolene kung saan tinago ni Costello ang pera. Sinugat pala nito ang papaya at sinuksok ang ilang pera saka din tinahi. Pagpasok nila sa customs ay pinaiwan ng guard si Costello at pinatuloy si Jolene. Ngunit habang naglalakad ang bida ay nakarinig siya ng boses ng isang lalaki na tinatanong si Costello kung saan nito tinatago ang pera. Ngunit paglingon niya ay tahimik lang ang mga gwardya. Narinig ulit ni Jolene ang pagsigaw ng gwardiya kay Costello na sinasaktan at hinihingian ng pera. Saka din niya nalaman na may nakakonekta sa kanyang daliri na mahiwagang sinulid sa kinaroroonan ni Costello. Ipinakita nga si Costello na hinututan ng bantay. At nang kulang ang pera na binigay niya ay binugbog pa nila ito. At dinig na dinig ito ni Jolene. Napansin ng bantay na malaki daw ang dibdib ni Costello kaya kahina-hinala ito. Kaya inutusan niya ang kasama na hawakan si Costello para ma-examine ang dinadala ng babae. Pumalag si Costello kaya mas lalong nagalit ang bantay na itinaas ang batuta para paluin ang kawawang babae. Ngunit biglang napigilan ng tali ni Jolene ang batuta ni Manoy. Saka nakita na lang ng lalaki ang tenga nitong naidikit sa pader kaya ito napasigaw. Napagtanto ni Jolene na nangyari iyon dahil sa kapangyarihang bigay ng tatay niya mula sa pendant. Nang muli silang mag-usap ng attorney ay nagtanong ang attorney kung sinong may kasalanan kung bakit nakulong si Jolene. Ipinakita ang nakalipas ng magkasama sina Jolene at ni Romeo na boyfriend nito. Dahil nag-aagawan sila sa isang bote ng alak ay hindi nila nakita ang daan at may nabangga na pedestrian. Nakita nilang naisampay ang kawawang lalaki sa isang puno at wala ng buhay. Nais sanang tumawag ng 911 si Jolene ngunit sinabihan siya ni Romeo na makukulong sila at mawawalan ng kinabukasan. Kaya walang nagawa ang babae kundi inilagay nila sa trunk ang katawan. Pero sa huli ay si Romeo din pala ang nag-report na ninakaw daw ni Jolene ang sasakyan nito at nagtraidor sa babae. Sinabi ni attorney na mas maganda kung umamin si Jolene na siya ang nag-drive sa sasakyan at nagtapon ng katawan ng biktima, para mas mapababa sa 5 taon lang ang pagkakakulong niya. Kaya sa korte ay umamin nga ni Tanga ng kasalanang hindi niya ginawa tulad ng sinabi ng attorney na gawin niya. Ngunit nalaman niyang buhay pa pala ang nabundol nila bago nila itapon sa ilog. Ngunit huli na ang lahat dahil sinentensyahan na siya ng judge ng 15 taon na pagkakabilanggo sa kaso ng murder. Saka tahimik lang ang attorney na trinaydor pala ang kawawang bida na naging guilty sa kasong murder. Saka din ito lumabas sa nagsara na pinto. Sa labas ng korte ay kinausap ng attorney si Romeo. Ito pala ang nagtapal ng pera sa mukha ng attorney kaya ito naging unggoy na nakadamit ng maganda. Ngunit hindi alam ng dalawa na naririnig pala sila ni Jolene dahil sa marites nitong sinulid. Ganun pa man ay wala itong silbi dahil nakulong pa rin si Jolene. Nakita ulit ni Jolene ang naglalakad na attorney kaya labis ang naging galit nito. Pagsakay ng attorney sa sasakyan nito ay nabasa niya ang sulat ni Jolene na muli silang magkikita. Sa isip ng attorney ay walang silbi si Jolene dahil natalo na ito. Kaso nang nasa daan na siya paalis at nang binuksan niya ang aircon, ay bigla siyang sinakal ng sinulid ni Jolene. Kaya naaksidente ang loko at tigok din sa huli. Dahil dito ay mas nalaman ni Jolene na kaya niyang magamit ang power base sa kanyang iniisip. Nakita ni Jolene ang bago nitong kulungan. At sa loob ng isang selda ay binati siya ng isa pang preso na si Gues. Noong una ay maayos silang nagkakilala.
Pero bigla siyang inatake ni Gwes dahil pwesto daw nito ang nasa ibabang higaan. Natigil lang sila nang may lumabas na maliit na ibon sa bulsa ni Gwes. Kalaunan pa ay nakita ni Jolan ang pendant na tinapon niya noon sa mga gamit ni Gwes. Pero sinabi ni Gwes na kailangan niya itong bilhin kung gusto itong mabawi. Ngunit mas napatigil si Jolan nang muling makita ang ibon mula sa bulsa ni Gwes na tinanggal ang ulo at may mga maliit na kamay ng tao na kumuha ng pagkain. Nagising siya kinabukasan dahil sa pagtitig ni Gwes sa kanya. Pero humingi daw ito ng pasensya dahil sa ginawa nitong pagtataray kagabi kay Jolan, at ipinakita pa nito ang pendant na iba daw sa pag-aari ni Jolan. Sa kainan ay nagulat si Jolan dahil naubusan siya ng pagkain dahil siya ang huling dumating. Saka nakita pa niya si Gwes na 2 saging at 2 gatas ang tinapon nitong pinagkainan. At hindi lang iyon dahil nakita din ni Jolan ang larawan niya kasama ang tatay sa binasura ni Gwes. Habang nakaupo si Gwes ay may kinausap ito saka lumabas ang ibon sa bulsa. Noong una ay masaya ang babae dahil ginagawa ng ibon ang nais niya. Ngunit nang hindi siya maintindihan ng ibon ay nagalit ang babae at pinisil ang kawawang ibon. Sa isang iglap ay lihim na nakuha ni Jolan ang ibon gamit ang mahiwagang tali. At nagtaka siya dahil pagtanggal niya ng ulo ng ibon ay nahulog ang mga kamay at paa nito na putol-putol. Pinatay na daw pala ito ni Gwes kaya natakot si Jolan na nagtago. Lalo na nang umakyat si Gwes na alam din namang naroon siya. Napagtanto ni Jolan na nakakuha din ito ng power dahil sa pendant na ibinigay ng tatay niya. Nagulat na lang si Jolan dahil biglang naging malaki yung bangkay ng nasa ibon. Pero siya pala ang lumiit na kasing liit ng ibon. Saka nahuli pa siya ni Gwes na itinapon siya sa isang mesa. May ibinigay na patay na daga si Gwes na tinanggalan nito ng lamang loob para gawing damit ni Jolan. Ayaw na daw niya ng parrot dahil may kulang ito. Saka din tinapon sa bowl ang kawawang biktima. Walang nagawa ang maliit na bida kundi sundin ang utos ni Gwes dahil hindi siya makalaban sa pagkakataong iyon. Pinatungan pa siya ni Gwes ng malaking libro para daw magpalakas. Ngunit may inilagay palang pangkalso si Jolan para hindi mabigatan kaya nainis si Gwes. Kinagabihan ay inutusan ni Gwes si Jolan na puntahan ang control center para pindutin ang isang button na sabay-sabay na bubuksan ang lahat ng selda na naroon. Ayaw sana ng bida ngunit muli siyang binuli ni Gwes kaya wala siyang nagawa kundi sumunod sa mas malaki sa kanya. Isinuot nga ni Jolan ang maskarang daga at naglakad sa pasilyo palayo kay Gwes, at saktong may dumating na guard na pinagalitan si Gwes at pinabalik sa selda nito. Habang nagtatago si Jolan sa sulok ng isang mesa ay bigla niyang naramdaman ang paglaki ng katawan. Kaya napupunit ang suot-suot niyang balat ng daga. Narinig naman ng gwardiya ang ingay na dulot niya. Kaya isa sa mga ito ang binalak siyang hanapin pero inistorbo ang mga ito sa pagtapon sa isang kape. Kaya nakapagtago ang bida bago siya makita ng bantay. Sinabayan ni Jolan ang pag-alis ng isang guard at nais tumakbo pabalik bago pa siya mahuli. Ngunit nagulat siya nang makita ang isang pangit na manika na hinahabol siya. Habang pinipilit niyang pumasok sa rehas ay nagawa siyang masugatan ng manika. Itinali niya ito ngunit nasira ng cry-cry doll ang tali niya. Saka patuloy pa ito sa paghabol sa kanya dahil ito pala ang kapangyarihan ni Gwes para masigurong hindi makakatakbo ang mga ginawa niyang minion. Naglambitin si Jolan na nais pa ring makalusot sa kabilang bahagi pero naipit ang ulo niya na naisabit. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng maliit na pangit para malapitan ang ulo niya. Binalak siyang makagat ng pangit pero bigla na lang itong naitapon. Saka nakita ni Jolan ang kapangyarihan nitong sinulid na naging kumpleto na muling sinaktan ng cry-cry doll. Tatakbo sana ang manika ngunit nahuli na ito ng power ni Jolan at pinisil. Kaya nanghihina si Gwes na lumapit na sinabing hindi nalalaban dahil wala palang kaya kay Jolan. Inutusan ni Jolan si Gwes na paliitin ulit siya para makalusot sa rehas. Naginawa naman ni Gwes at nakalaya nga ang bida. Sinabi din ni Jolan na ibalik ni Gwes ang pendant niya kung ayaw nitong mamatay. Dahil napilitan ay ipinagtapat ni Gwes na binenta ni Costello ang pendant sa kanya. Sinadyang hinulag ni Gwes ang pendant na pupulutin naman sana ni Jolan. Ngunit tinulak siya ni Gwes sa kabilang bahagi ng rehas at muling pinalaki. Saka din tinawag ang guard na nagbabantay kaya nakita nga siya ng gwardya na nagulat at naalerto. Sinabi ni Gwes na dahil nasa kabilang bahagi siya ay pwede na siyang barilin ng mga guards. Pero biglang sinuntok ng power ni Jolan ang mukha ni Gwes na nasaktan. Sinabi ni Jolan na ang magiging pangalan ng kasama nitong multo ay Stone Ocean. Saka muling pinagbubugbog ang walang laban na Gwes. Hinawakan ni Stone Ocean si Gwes at pinagbantaan na papatayin kapag hindi siya pinaliit ni Gwes para makaalis doon. Pagbalik ng mga guards ay nagulat sila dahil wala namang tao sa pasilyo. Kaya inakala ng mga kasama niya na tumira lang siya ng bato at nag-imagine lang ito.
Sa isip ni Jolan ay mahina pa rin ang kapangyarihan niya. Kaya hindi pa niya magagamit ito para makalabas ng kulungan sa pagkakataong iyon. At kailangan pa niyang magpalakas. Habang nakapila siya sa phone booth ay may isang blondie na nanghingi ng $1 sa kanya na kanyang binigyan. At nang siya na sana ang tatawag ay bigla siyang tinulak ng isang matabang negra at sinabing kailangan ng reservation bago magamit ang telepono. Walang nagawa ang bida na umalis na lang muna. Pero nainis siya nang biglang magsalita si Gwes sa likod niya na sinabing mamamatay siya agad kapag hindi niya binawi ang pera na binigay sa babae kanina. Ipinaliwanag ni Gwes na kapag nakita ng ibang mga preso na mahina ang loob niya, ay magiging target siya ng lahat ng bully sa kulungan at kukunin lahat pati puri niya. Sabay turo sa isang Asian girl na harapan na hinold up ang pera niya ng 2 siga. Tinuro ulit ni Gwes ang blondie girl na umalis na at parang walang balak magbayad. Kaya sinundan ito ni Jolan sa library at sinubukang singilin ng $1 na hiniram nito. Kaso ay galit at pasiga ang babae na sinabing wala daw siyang pera. Sabay umuutang ulit ng dagdag $10. Tahimik naman na umalis si Jolan patungo ng CR. Kaya inakala ng mga nakarinig na preso na mahina siya at lahat ay tumawa. Ang hindi nila alam ay nilagyan na pala ni Jolan ng pampatay ang inumin ng blondie na babae kaya sumakit ang tiyan nito at nais pumasok ng banyo. Pero sinabi ni Jolan na kailangan niyang bayaran ang utang na naging $10 na ang halaga. Dahil natatay na ay napilitan ang blondie na magbigay ng $10 para makapag-ebak. Kaya tagumpay na winagayway ni Jolan ang $10 na nakita ng mga bully na preso. Sinabihan niya ang Asian girl na gawin din ang ginawa niya. Dahil nilagyan din pala nito ng pampatay ang inumin ng bully nito. Palabas na sana ng library si Jolan nang makita ang isang bola na tinapon ng isang dumaan na naka-basketball attire na bata. Sinabi ng bata na may darating na bisita bukas. Pero kailangan ni Jolan na huwag itong pupuntahan kahit anong mangyari para maiwasan ang hindi magandang pangyayari. Saka din ito agad na umalis. Dahil hawak-hawak niya ang rehas ay galit na lumapit ang isang guard at hinampas ang kamay niya. Saka din siya tinusok gamit ng batuta kaya siya nawalan ng malay. Habang kumakain siya sa kantina ay nilapitan ulit siya ng siga na bantay at kunwari sinabing hindi sana siya sinaktan kahapon kung hindi matigas ang ulo niya. Sinabi ng bantay na may bisita si Jolan kaya nagulat ang babae pero sumunod pa rin sa guard. Nang iniwan siya ng guard panandalian, ay muling nagsalita ang batang lalaki na nagtatago sa isang basurahan. Muli nitong sinabi na huwag siyang magpakita sa bisita. Ngunit ayaw makinig ni Jolan dahil nagbabaka sakaling ito ang ina niya. Kaya binigyan na lang siya ng batang lalaki ng buto na pang good luck charm daw. Pinapasok siya ng guard at sa visitor's room ay nagulat siya dahil ang tatay niyang si Jot Arrow ang bumisita. Nagtanong ang tatay niya kung may nalalaman ba si Jolan sa pendant na bigay niya sa nanay niya. Ngunit imbes na sumagot ay sinuntok ni Jolan ang guard para daw maikulong sa detention at mailayo sa ama. Kaya napailing na lang si Jot Arrow na sinabing hindi si Romeo ang dahilan kung bakit nakulong si Jolan, kundi ay plano ito ng isang presong lalaki na nagngangalang John Golly. Ito din ang nagtapon ng kawawang lalaki na nabangga ng sasakyan nila noon at nagbayad sa attorney at sa judge para makulong siya. Nagalit si Jolan at pinagbalingan ng guard. Saka nagtanong sa ama kung bakit nangyari iyon. Pinaupo siya ni Jot Arrow at ipinaliwanag na dahil isa siyang Joestar ay target siya ni John Golly na galit sa mga Jojo. Kinalaban kasi ni Jot Arrow noon at tinalo ang isang bata noon ni John Golly. At naroon siya para sana ilabas si Jolan doon. Kahit hindi inamin ni Jolan ay alam na ni Jot Arrow na na-activate na ang kapangyarihan ni Jolan. Dahil sa pride ni Jolan ay ayaw niyang magpatulong sa tatay at aalis na sana doon. Ngunit nagulat silang bigla dahil nawala ang posas ni Jolan. Saka biglang naputukan ng bala ang kawawang bida. Subalit gamit ang power ng stand ay pinatigil ni Jot Arrow ang oras para tignan ang nataman sa anak. At nakita niya ang sariling stand ni Jolan na sinubukang pigilan ang bala. Sinabi ni Jot Arrow na umatake na si John Golly at delikado ang bala nito dahil isa itong super elite sniper. Nagtaka si Jolan kung paano nagkaroon ng baril si John Golly sa kulungan. Kaya sinabi ni Jot Arrow na nagbayad ito ng lagay para magkaarmas. Nakita nila sa labas ng kwarto ang lumilipad na parte ng stand ni John Golly kaya mariing sinabi ni Jot Arrow na huwag gumalaw si Jolan. Pero matigas ang ulo ng babae na sinubukang mahuli ang lumilipad na power ng kalaban pero nakailag ito. Gamit pala ito ni John Golly para malaman ang posisyon ng mga target nito. Sa maling oras ay nagising naman ang guard na gumalaw-galaw at galit na nais mabatuta si Jolan. Kaya kumilos din ang kapangyarihan ni John Golly.
Dahil sa tensyon ay walang nagawa si Jot Arrow kundi gamitin ang sarili bilang shield dahil papaluan ng guard si Jolen. Pero nabaril silang pareho ng na-headshot na guard. At nanghina si Jot Arrow na napaluhod. Ipinakita ang kinaroroonan ni John Golly kung saan tinatago niya ang baril bilang isang saklay. Pag-alis ng guard ay agad niyang hinanda ang sniper rifle at nag-abang sa bintana. Dahil maingay ang isang langaw ay di nagana niya ito ng bala. At gamit ang power ay nararamdaman nito ang paggalaw ng mag-ama sa kabilang gusali. Samantala ay gumamit ng lighter si Jolen para ma-activate ang fire protection system sa kwarto. Nais sanang mahuli ni Jolen ang lumilipad na sensor ni John Golly ngunit napansin nila agad na iniiwasan nito ang mga patak ng fire protection system. Nagsalita bigla ang nagtatagong bata sa likod ng pinto at sinabi nito sa babae na sipain ang haligi ng posteng naroon. Ginawa nga ito ni Jolen at nakita nila ang isang daanan paalis ng kwartong iyon. Sinabi ni Jot Arrow na dahil wala silang choice ay kailangan nilang umalis doon. Pero nang makita ni Jolen na lumabas ang sensor ni John Golly ay naisip niyang sinundan ng kalaban ang bata. Kaya kahit ayaw ni Jot Arrow ay ipinilit ni Jolen na sinira ang pinto gamit ang stand. At sinabing hindi sila magkakilala ng bata ngunit tinutulungan siya nito. Kaya gagawin din niya ang lahat para hindi masaktan ni John Golly ang bata. Paglabas ni Jolen ay hinanap niya ang bata at nakahanap ito ng isang daanan na nakatago sa lagayan ng isang fire hydrant. Sinundan niya ito at nakita nga ang bata na nagtatago. Pero naroon din ang sensor na stand ni John Golly na pinapakiramdaman ang sarili. Nakikita na pala ni John Golly at alam na hindi mga Jojo ang target pero nais pa rin niyang tapusin ang pakialamero. Nagtago ang bata sa isang water tube para umalis doon kaya masaya si Jolen na inakalang ligtas na ang bata. Ngunit nagulat siya nang biglang matamaan ng mga bala ang pipe at masira ito. Kaya na-expose ang bata. Tantyadong-tantyado naman na ni John Golly na titirahin ang puso ng bata. Pero nang maramdaman nito ang paggalaw ni Jolen ay biglang nagbago ang kanyang target at mabilis na pinatamaan ang ulo ni Jolen. Kaso ay may sinira na palang pipe ng hangin si Jolen kaya nagkaroon ng pagbabago sa paggalaw ng hangin na basehan ni John Golly. Kaya nagulat ang bulag na muli sanang magre-reload. Pero huli na ang lahat dahil nalambat na ni Jolen ang stand niya at madali lang na sinira sa isang suntok. Kaya bagsak din si John Golly sa kinauupuan nito. Naglambitin si Jolen pero nauntog pa ng pako ang matabang pisngi. Nagtanong siya sa bata kung anong good luck charm ng buto na bigay ng bata. Pero sumagot ang bata na hindi pa oras. Dumating din si Jot Arrow at habang nag-uusap sila ay naramdaman ni Jolen na buhay pa ang nagtatagong John Golly kaya sinabi niyang magtago sila. Ayaw sanang maniwala ni Jot Arrow dahil galing sa malayo si John Golly. Ngunit muling naramdaman ni Jolen ang kalaban na itinuro. Kaya ginamit ni Jot Arrow ang stand na nagbuga ng hangin na nag-apoy kaya sunog na bumagsak si John Golly. Hinanap ni Jolen ang bata pero wala na ito. At ang pinagtaka pa niya ay bakit walang namamalayan si Jot Arrow sa nangyayari. Ni kahit ang boses ng bata ay hindi nito narinig at pinagpipilitan pang nagtanong kung anong nangyayari kay Jolen. Napansin ni Jolen na maging ang sugat ni Jot Arrow ay nawala. At nakita rin niyang hindi si John Golly ang nasa sahig kundi ay ito yung guard kanina at wala din itong tama ng bala sa ulo. Biglang nagkatunaw-tunaw ang paligid na parang lava pero kulay light blue na parang alien liquid. Saka naalala ng bida ang paalala ng bata na huwag siyang papasok ng visitor's room dahil may mangyayari na hindi maganda. Biglang nagising si Jolen at nalaman niyang nakayuko siya sa mesa na may posas pa rin ang kamay. Kaharap niya ang ama na walang malay at naroon din ang bagsak na guard. Nakita niya ang litrato ni John Golly sa sahig at naisip na nagsimula ang kakaibang pangyayari simula nang makita niyang nawala ang posas sa kamay kanina. Natutunaw na daw pala sila sa pagkakataong iyon. At nagising lang si Jolen dahil sa good luck charm na buto na binigay ng bata. Nasaktan kasi ang kamay niya sa pagkakahawak dito kaya siya nagising. Ilusyon daw pala ang tunay na kapangyarihan ni John Golly. Sinubukan niyang gumamit ng tali, kaso ay natunaw ito at nasaktan ang kamay niya. Pero pinilit pa rin niyang gamitin ang lakas. Kaya nagising din si Jot Arrow. Sinabi ni Jolen na gamitin ni Jot Arrow ang kapangyarihan ng stand kaya buong lakas na sinuntok ni Jot Arrow ang pinto at handa na siyang lumabas. Pero napagtanto niyang hindi naman nakita ni Jolen ang kapangyarihan niya kahit kailan. Kaya napagtanto niyang hindi rin totoo ang pangyayaring iyon. Kaya naman nagising din sa tunay na mundo si Jot Arrow at nakita si Jolen na tinalian ang mukha niya. Nanghihina na daw si Jolen dahil sa sitwasyon nilang iyon. Pero sinabi ni Jot Arrow na ilabas ni Jolen ang stand nitong si Stone Ocean. At kahit nanghihina na ang babae ay ginawa nga niya ang lahat para mailabas ang multo.
Sinamantala ito ni Jot Arrow na gamit din ng stand ay sinuntok si Stone Ocean na naitapon sa bumukas na pinto. Nasaktan si Jolan sa mukha pero nagawa niyang makalabas at nagawa pang mahayla si Jot Arrow at ng guard palabas. Saka agad na sinira ni Jot Arrow ang posas ni Jolan. Ipinakita ni Jolan ang buto na ibinigay ng bata at sinabi ni Jot Arrow na buto ito ng isang babae na posibleng natunaw. Pag-alis ng dalawa ay napahanga naman si John Golly dahil nakatakas ang dalawa. Samantala ay naalerto ang mga pulis na naghanda dahil sa kaguluhan. Pag-abot nila sa isang pasilyo ay aksidenteng napatid si Jolan pero hindi siya tinulungan ni Jot Arrow. Sa halip ay sinabi nitong ingatan palagi ni Jolan ang pendant. Kaya nainis si Jolan at galit na ibinato kay Jot Arrow ang pendant para siya ang maghawak. Sinabi ni Jot Arrow na may nakasunod sa kanila. At dumating nga ang isang jail guard kasama ng isa pa. Magre-report sana ang ikalawa pero biglang binaril ng unang guard. Saka din nakita ng dalawang bida na si John Golly ang nagkunwaring pulis. Aatake sana si Jot Arrow ngunit napansin niya ang sensor na power ni John Golly sa hangin. Kasabay pa nito na pinagbabaril ni John Golly si Jolan kaya napilitan si Jot Arrow na patigilin ang oras. Nakita niyang dalawa ang kalaban nila at siya ang tunay na pakay ng mga ito. At na-set up ng mga kalaban na matatalo siya kapag ililigtas niya ang anak. Ganun pa man ay pinli ni Jot Arrow na ipalit ang sarili kay Jolan para hindi matamaan ng bala ang babae. Nasangga niya ang mga bala ngunit nabigyan ng pagkakataon ang isa pang kalaban na magamit ang kapangyarihan kay Jot Arrow. Kaya lumabas ang parang dalawang CD sa mukha ni Jot Arrow na agad kinuha ng kalaban. Muling bumaril si John Golly na pinatalbog sa stand patungo sa dalawa kaya nataman si Jot Arrow. Nakapagtago sila sa gilid pero nakatakas na ang isang kalaban. Nagawa ding masira ni Jolan ang bintana at tinawag ang ama na umalis na. Subalit nang hihina na sinabi ni Jot Arrow na umalis na si Jolan. Pero muli nitong ipinakita ang pendant dahil may transmitter ito at may darating na submarine para sunduhin si Jolan at dalhin sa ligtas na lugar. Dahil dito ay napagtanto ni Jolan na mahal siya ng ama. Nakita ng babae na hindi na naghilom ang sugat ng ama kaya alam niyang may nawala sa tatay na kinuha ng isa pang kalaban. Muling dumating si John Golly para sana tapusin sila. Ngunit nagawang mamanipula ni Jolan ang bala ng baril nito na tumama sa pader. Saka din nilagyan ng tali ang bunganga ng baril ng long hair. Hindi na nakaporma pa si John Golly dahil pinaikot-ikot na siya ng tali ni Jolan. Kunwari sisuko na daw si John Golly ngunit balak nitong patalbugin ang bala sa sensor. Pero sinuntok na siya ni Jolan ng malakas sa mukha. Saka din binugbog gamit ng stand. Tuluyan namang nawalan ng malay si Jot Arrow. Kaya napilitan si Jolan na hilahin ang ama patungo sa tabing dagat kung saan naroon ang submarine na naghihintay. Ngunit paglingon ni Jolan ay wala ng buhay si Jot Arrow. Sinubukan niya itong mapump dahil hindi naman malalim ang tama ng bala. Ngunit hindi na bumalik pa ang buhay ni Jot Arrow kaya napasigaw siya sa galit. Inakala ng mga guards na tumakas na siya ngunit muli siyang bumalik na nakataas ang kamay. Kaya hindi siya binaril ng mga bantay ng preso. Sa kabila nito ay kausap na pala ni Jolan ang bata gamit ang mahaba niyang tali. Bumalik daw si Jolan dahil alam niyang hindi tumakas yung nagnakaw ng stand ng tatay niya. Nagpakilala ang bata at ito daw si Emporio na pinanganak sa kulungan ng namatay ng ina na dating preso. Ibinalik ni Jolan ang buto ng ina ng bata at nagpasalamat ito. Sa isip ni Jolan ay hindi siya aalis doon dahil alam niyang kapag nabawi ang stand at kamalayan ng ama ay pwede pa itong mabuhay. Samantala ay buhay pa rin si John Golly na nagpatulong sa kasama na ibalik na siya sa kulungan ng mga lalaki. Ngunit walang ano-ano ay binaril siya ng kasama dahil siya lang ang nakakaalam kung sino ang kalaban. Sa kalagitnaan ng gabi ay lumapit ang isang janitor kay Costello at hinipuan siya sa baikuhan ng tinatago niyang pera. Kaya nagising ang babae pero nakatakbo na ang janitor. Nagtaka si Costello kung paano siya nagkaroon ng sugat sa katawan. May tinanggal siyang sticker sa palad at naalala niya ang nangyari. May nakita siyang pendant na kanyang pinulot ngunit nasugat ang kamay niya kaya binenta na lang niya ito kay Gwes. Tinanggal niyang muli ang isa pang sticker sa palad nang biglang may tumubo pang sticker. Kaya natakot siyang napasigaw na kinaistorbo ng mga kasamang preso. Na muli niyang pinatulog. Napag-aralan niyang kapag dinidikit niya ang sticker sa isang bagay ay nagkakaroon ito ng duplicate. Pero kapag tinatanggal niya ito ay nagme-merge ang original at duplicate na bagay. Kaya nang gabi na muling dumating yung janitor ay naihanda na niya ang patibong na na-duplicate na map. Pagtanggal niya ng sticker ay naipit ang ulo ng janitor na nasaktan. Pero nagulat siya dahil may CD na lumabas sa mukha ng janitor. At paggising pa nito ay parang walang nangyari na umalis na ito.
Nagtanong-tanong siya kung sino yung janitor pero walang nakakaalam. Habang tinitignan niya yung CD ay nakita niya ang ilang pangyayari tungkol sa nakaraan ng janitor na may mga tinago itong pera sa ilang lugar na siya lang nakakaalam. Pero naramdaman niyang pumapasok na yung CD sa ulo niya. Kaya agad niya itong tinapon sa inidoro. Dumating bigla yung hinahanap niyang janitor na napaiyak dahil alam nitong may pera siya pero hindi niya maalala kung saan nakalagay. Mas lalo pa itong napaiyak dahil bakla siya at unang beses niyang magka-stalker ng babae na kasing ganda ni Costello. Kaya nainggit ulit ito na gustong maging maganda at nag-feeling down. Kinuha ang belt at ginawang necktie, sabay bitin para maging taong sinampay. Ngunit bigla na lang may nangyari sa leeg ni Costello dahil nararamdaman din niya ang pakiramdam ng janitor. Ginamit ni Costello ang power at dinuplicate ang sinturon. Saka din tinanggal ang sticker nang sa ganun ay masira ito. Kaya nahulog ang janitor at naligtas din si Costello. Alam ng babae na may power din ang janitor na humingi ng patawad. Ngunit walang ano-ano na inilubog ng janitor ang ulo sa tubig para malunod. Kaya muling nadamay si Costello na nalulunod at kapareho pang nabaliktad ang ulo sa ibaba. Nakuha naman niya ang map at buong lakas na pinalo ang janitor paalis sa tubig kaya pareho silang nakaligtas. Naisip ni Costello na may kinalaman ang disk sa nangyayari sa kanila kaya agad niya itong kinuha. Muling humingi ng tawad ang nababaliw na janitor pero agad na tumakbo ang babae palayo. Kaso ay hindi lihim sa janitor ang CD na kinuha ng babae na feeling niya ay pag-aari niya. Agad na ipinakita ni Costello ang discharge paper sa mga guards para makaalis ng preso. Dahil ayaw na niyang muling makita ang janitor. Sa hagdan pababa ay napansin niya si Emporio na biglang nagsabing nagising ang power ni Costello. Ipinaliwanag ng bata na inutusan siya ni Jolene na bantayan ang babaeng nagbenta ng kanyang pendant. Sinabi din nitong kailangan nilang mahanap kung sino ang nagnakaw ng disk ng tatay ni Jolene. Walang ano-ano ay biglang nagkasugat-sugat ang kamay ni Costello. Saka pa ito nakaramdam ng kuryente kaya nagulat siya dahil nakakaya pa rin siyang maatake ng power ng janitor. Maya-maya pa ay tumakbo si Costello sa klinik kung saan inaakala niyang naroon ang janitor. At pagdungaw niya ay saktong naroon nga ang janitor na hawak ang kuryente at naglagay pa ng tubig sa katawan. Ipinaliwanag ni Costello na kung anong ginagawa ng janitor ay nadadamay siyang nasasaktan. Kaya ginawa niya ang lahat ng makakaya para mapaganda ang loob ng lalaki. Sinabi ng lalaki na nakulong daw siya dahil sa isang nagpakamatay na babae pero siya ang tinurong may sala. Hindi pa rin nagawa ni Costello na mapakalma ang pakiramdam ng bakla kahit nag-motivational speech pa ito. Sa halip ay naisip pa ng janitor na mas masaya itong mamatay kasama ng feeling best friend niya. Kinuryente ng janitor ang sarili, pero nagawa pa ring nadikitan ni Costello ng sticker ang janitor na naging dalawa. At dahil nasira ang sticker dulot ng kuryente ay muli silang nag-merge at tigok ang janitor sabay labas ng disk sa ulo nito. Dahil na kuryente ay naalala ni Costello ang pera na inipon ng janitor. Saka nais niyang makausap si Jolene para sa mga katanungan. Nag-report si Emporio at sinabi kay Jolene na nang ibinalik ni Costello ang disk sa ulo ng janitor ay nabuhay ito. At ganun din daw ang gagawin nila kay Jotaro. Ipinakita ang dalawang lalaki na takot dahil may paparating na predator. Nahihirapan sila sa pagsara sa pinto dahil bakla ang isa na hindi tumutulong ng lubos. Dahil dito ay biglang naputol ang kamay ng nauna dahil sa pagdating ng halimaw. Saka din ito hinayla ang kawawang tao at kinain sa harap ng kasama. Akala ng isa kung ligtas na siya ngunit maging siya ay kinain din lang. Naging balita ang pagkawala ng dalawang lalaki sa kulungan ng mga babae. Kaya tinipon sila ng kapten ng kulungan at sinabing kailangan niya ng ilang mga babae para sa gagawin nilang paghahanap sa katawan ng mga nawawalang tao. Nag-volunteer ang ilang mga babae kasama din sina Jolene at Costello. Pero sinabi ng isang guard na para maiwasan ang tatakas ay lalagyan sila ng explosive device na bracelet na sisubog kapag mapalayo sila ng 50 meters sa guard. Saka sumakay yung guard ng sasakyan kaya napilitan ng mga babae na habulin siya. Pagdating nila sa lugar kung saan nangyari ang krimen ay nagtanong si Costello tungkol sa CD. Kaya sinabi ni Jolene na dapat ay sinilip niya ang nilalaman ng disk para nakita sana nito ang ilan sa mga nangyari sa isip ng kalaban nila. Kasabay din itong nasabi ni Jolene ang nangyari sa tatay niya na nais niyang mailigtas. Nakita sila ng guard na nais mang-trip dahil sinagot siya ni Costello ng pabarang. Nang makita ng guard ang tae ng buwaya ay pinalo nito si Costello na isinangga naman ang bracelet. Kaya tumunog-tunog ang bomba na kinabahala ng babae dahil akala niya kung sasabog siya. Lumapit siya sa guard na humingi ng pasensya pero ginulat siya ng guard kaya natamba ang babae patungo sana sa tae.
Ngunit agad naman ginamit ni Jolan ang tali at nilagyan ng dahon ng tae kaya malinis na bumagsak si Costello. Kaya naiinis ang guard na bumagsak ang plano. Pagdating ng dalawa sa warehouse ay nakita nila ang iba pang mga babae. At pagpasok nila sa loob ay nakita nila ang sasakyan kung saan nakatago ang mga disk sa gulong nito. Tinawag ulit sila ng guard para magpunta naman sa tubig. Ngunit mas napansin ng dalawang bida na 5 lang silang umalis mula sa kulungan pero naging 6 na sila. May isang babae na napansin ding nadagdagan sila. Naagaw ang kanilang atensyon nang tumunog ang kanilang bracelet dahil nakalayo na yung guard. Ngunit nang tignan nila kung nasaan ang guard ay wala na ito sa sasakyan niya. Isa sa mga babae ang minalas na sumabog ang bracelet kaya wasak na bumagsak sa tubig. Saka nakita din nila ang guard na nasa isang sulok. Naisip ng dalawa na binalak silang istorbohin ng kung sino mang kalaban na dumating dahil malapit sila sa mga CD na tinatago ng kalaban. Napansin ni Costello na may gumalaw sa isang balde kaya sinipa niya ito. Ngunit wala silang nahuli. Kaso paglingon lang panandalian ni Jolan ay biglang naglaho si Costello. Tinangay na pala ito ng sinipa niyang balde kanina sa ilalim ng tubig. At nakita ni Costello ang dumadaming mga nilalang sa tubig na iyon. Hanggang maging isa itong malaking stand at walang hirap na hinayla si Costello palayo sa gitna ng tubig. Kitang-kita naman ito ng bida na tinawag ang stand at gumawa ng tulay na gawa sa sinulid kaya nauubos ang katawan niya. Sinabi ni Costello na umatras na si Jolan dahil delikado ang kalaban sa tubig. Ngunit gamit ang magic ay mas lalong tumalon ang bida para suntukin ang kalaban. Kaso ay mas may teknik ang kalaban na nahuli si Stone Ocean at sinuntok sa tiyan si Jolan. Pero patibong lang pala ito dahil nagpasuntok sa tiyan ang si Jolan para mahuli ang kamay ng kalaban. Saka pa nito pinagbubugbog ang kawawang halimaw sa tubig kaya bagsak ang isa sa 3 babae sa pampang. Sinabi ni Jolan na huwag umalis si Costello sa tubig at inialok ang kapangyarihan nito. Kaya pareho silang nagpahatak sa lubid sa ilalim ng tubig ngunit mabilis silang sinusundan ng Shokoy na kalaban. Nahawakan ng Shokoy ang paa ni Costello kaya ginamit niya ang kapangyarihan ng sticker at sumabog ang kamay ng kalaban. Habang sakto na nakarating na sila ng lupa. Ngunit hindi pa rin sila tapos dahil muling bumangon at naghilom ang sugat ng stand na kalaban. Pero kalaunan ay iniwan din sila ng kalaban. Nakalapit sila sa 3 pang babae at malakas na sumigaw si Costello na walang gagalaw dahil posible na isa sa kanila ang kalaban at interesado din sa mga disk na nakatago sa may gulong. Nakita ni Jolan na nagdugo ang ilong ng isang babae kaya inakala niyang ito yung nasuntok niyang stand ng kalaban. Pero nagdahilan ang babae na sinuntok daw siya ng isa pang babae na may dugo din sa kamay. Dahil hindi agresibo ay sinuntok ni Jolan ang babaeng naka-red kaya ito bumagsak. Pinigilan siya ng isa pa na nagsalita bilang kalaban. Pero kasama din pala ang 2 pang babaeng naroon na nagsalita na boses ng kalaban. Binugbog ni Jolan ang isa pang babae kaya bumagsak din. At ang natitirang babae na lang ang naroon na inamin na siya ang kalaban. Pinatay na pala nito ang mga babaeng kasama niya kanina pa at ginawang minion. Kaya natunaw ang mga ito. At ipinakita ang tunay na itsura ng pangit na kalaban na hindi tao. Napagtanto ni Jolan na tagapagbantay ito ng disk at pinapatay nito ang mga tao na ginagawang taguan para makapaglakad sa lupa. Nagkwento ang halimaw na hindi lang daw tao ang marunong mag-isip kundi lahat ng nilalang katulad din nila. Biglang tumakbo ang halimaw patungo sa bahay para kunin ang mga disk. Pero nakita nilang may isa pang halimaw na nagmula sa tubig ang nais kunin ang katawan ng patay na guard. Kaya sinabi ni Costello na iwan na nila ang disk at iligtas ang sarili dahil kung nailayo ang guard ay pwedeng sumabog yung nasa kamay nilang bracelet. Ngunit sinabi ni Jolan na bahala na si Costello sa pangit na nilalang na nasa tubig saka mabilis na tumakbo para sundan ang naunang halimaw. Ginamit naman kaagad ni Costello ang stand at pinagsusuntok nito ang halimaw sa tubig. Pero nahawakan ng halimaw ang kamay ng stand niya at pinutol. Subalit nagawa ng mahayla ni Costello ang patay na guard sa lupa dahil na-duplicate pala nito ang kamay. Nasaktan man ang kamay ni Costello ngunit binuhat na niya ang guard patungo sa lupa. Nagalit ang halimaw na nagwisik ng tubig at agad ding tumalon sa katawan na dala-dala ni Costello. Kaya nakasurvive ito na inatake ang babae. Pero agad na nag-isip si Costello at hinayla ang tuyot na bangkay ng isang babae at gamit ang sticker ay pinasabog ito. Kaya parang sponge na hinigop ng tuyot na babae ang basang halimaw kaya nasaktan ito. Saka din ito sinipa ni Costello kaya tumilamsik ito sa lupa at natigok. Nabuksan ng naunang Jolan ang bahay at nakita ang halimaw na tinutulak ang sasakyan. Sinira ng halimaw ang isang gripo at hinamon na lumapit si Jolan. Pero matapang si Jolan na nagtanong kung sino ang boss na nag-utos sa halimaw para bantayan ang CD.
Ngunit wala daw alam ang halimaw. Mabilis na umatake si Jolan gamit ng stand pero nakasangga ang halimaw. At si Jolan pa ang nahuli at hinawakan nito dahil sa tubig na nagkalat sa paligid. Sinabi ng halimaw na gagawin din niyang damit si Jolan. Pero nataranta ito nang biglang marinig ang traktora na umabante patungo sa parang, dahil minamaneho na pala ito ng babae gamit ang kanyang tali. Mabilis na iniwan ng halimaw si Jolan at pilit na hinahabol ang traktora na kinalalagyan ng mga CD. Kaso ay tuyot ang lupa kaya sa pag-abante ng halimaw ay nauubos ang moisture sa kanyang katawan kaya siya nauubos. Tapos kasabay pa niya sa pagtakbo si Costello na inaasar siya. Nang ulo na lang ang natira ay tatapusin na sana ni Costello ang halimaw sa pagbato ng tuyot na lupa. Pero pinigilan siya ni Jolan. Saka nilagyan pa ng bida ng tubig ang ulo ng halimaw para hindi tuluyang mamatay. Naiinis si Costello dahil murderer ang halimaw na dapat mamatay. Pero ipinaliwanag ni Jolan na napagtanto nitong binabantayan lang ng halimaw ang CD dahil ito ang nagbigay ng dunong sa kanya para mag-isip na parang tao. Sinabi ni Jolan na bubuhayin niya ang halimaw kapalit ng patuloy na pagbabantay nito ng disk para sa mga bida. At huwag na itong papatay. Kaya pumayag naman ang halimaw dahil natalo na ito. Kalaunan ay nakita ni Jolan ang disk ni Jot Arrow at sinubukan niyang ilagay sa kanyang ulo. Ngunit naitapon siya dahil na-reject siya ng stand. May pag-asa na silang mailigtas si Jot Arrow ngunit hinahanap pa rin nila kung nasaan ang isa pang CD na memorya ni Jot Arrow. Biglang pumasok ang isang babae kaya agad pumosisyon ng laban ang dalawa. Pero nagpakilala itong yung halimaw na nakalaban nila kanina. Ito daw si Fo na sinabing nakahandang sumama sa kulungan dahil ang bagong misyon ay ang protektahan si Jolan. Dinilaan nito ang nasugat na kamay ng dalawa kaya nila sinipa ang hindi tao. At masaya pa si Fo na dinilaan ng tubig sa lupa kaya sinabi ng dalawang babae na dapat matuto siyang uminom ng tubig mula sa baso. Kaya nagsalok naman si Fo ng tubig sa lupa dahil wala pa itong alam sa pag-inom ng tama. Kalaunan ay sinabi ni Fo na wala sa mga disk doon ang mga memory disk. Kaya nag-alala si Jolan at sinabing kailangan nilang makuha din agad ang memory disk ni Jot Arrow. Dahil parating na ang mga pulis ay itinago ni Fo ang CD sa kanyang malaking boobs. Saka din sila sumuko para hindi mabaril ng mga pulis. Kalaunan ay nag-imbestiga ang kalaban sa lugar na pinaglabanan nila. At nakita nito ang natirang daliri ni Fo at kinuha. Ito pala si Enrico na isang pari ng kulungan at may plano ng pagkuha ng disk ni Jot Arrow. May isang babae na nagpapatulong kay Enrico dahil nga pari ito para sa kanyang pardon. Na-excite ang babae dahil tutulungan daw siya ni Enrico. Ngunit bigla nitong iniuntog ang babae kaya ito nawalan ng malay. Saka din niya ito nilagyan ng CD sa ulo dahil may nais itong ipagawa. Naglalaro ng baseball sina Jolan at Fo kasama si Costello nang biglang may sigang babae na kinuha ang inuming tubig ni Fo. Kaya galit na sinabi ni Fo na iwan ito ng babae. Pero siga ang babae na itinuloy ang pag-inom sa tubig. Kaya nagregan si Fo ng maliit nitong parte ng katawan at pinutok sa bunganga ng sigang babae. Dahil dito ay nagka-pressure ang bunganga ng babae at napadure sa baso, na agad ding inagaw at inubos ni Fo ang laman. Nagsalita bigla si Mira Sean na sinabing magsugal sila ni Jolan sabay pakita ng maraming pera sa boots nito. Sinabi nitong kapag mahulog ni na Jolan at Fo ang bola ay mananalo siya pero kapag nagawa ni na Jolan na mag-catch ng bola hanggang 100 ay magbabayad siya. Ayaw sana ni Jolan, pero sinabi ni Costello na pwede nilang magamit ang pera sa pag-imbestiga kapag nanalo sila. Kaya nagpatuloy sa paghagis ng bola ang dalawang babae. Pero naiistorbo si Fo dahil nilalapitan ni Mira Sean ang tubig ni Fo. Nainis si Fo na hinagisan ng bola si Mira Sean ngunit mabilis na sinalo ni Jolan ang bola. Hanggang sa nanalo din sila sa pastahan. Ayos na sana kaso ay nag-alok ulit si Mira Sean ng $1,000 para ituloy nila ang laro. Ngunit ayaw na ni Jolan dahil naamoy nitong may balak na hindi maganda si Mira Sean. Pero sinabi ni Costello na siya ang magtutuloy ng laro kaya kinuha nito ang catch gloves at ipinagpatuloy nila ni Fo ang paglalaro. Pagsapit ng hapon habang naglalaro sina Fo at Costello ay hinawakan ng isang guard ang kamay ni Costello at sinabing tama na ang laro at pumasok na sila. Galit ang guard na hinawakan si Costello kaya nagbayad ng pera ang babae at sinabing bigyan pa sila ng 3 minuto para ipagpatuloy ang laro. Pumayag naman ang guard na kunwari umalis pero muling bumalik at inagaw ang gloves ni Costello. Kaya tuloy hindi nagawang masalo ng maayos ni Costello ang bola. Bago pa ito mahulog ay ginamit ni Costello ang sticker at pinigilan ang pagkakahulog ng bola sa lupa at ipinakitang hawak na niya ito.
Akala nila kung ligtas sila pero biglang sinabi ni Mirashan na dahil dumating yung stand niyang taga-singil ng utang ay nandaya si Costello. At hindi na naiwasan ni Costello nang saktan siya ng stand. Gagamitin sana niya ang sticker pero kinuha ng stand ang atay ni Costello na parang fatality. At sinabing $500 pa daw ang utang nilang natitira sa 1,000 nilang pastahan. Kinuha ni Jolan ang bola at sinabing siya ang magtutuloy ng isa pang laro na 1,000 din kapalit ng atay ni Costello. Pumayag naman si Mirashan pero kasabay ding nagtago na ito sa mga taong pumasok sa loob ng kulungan. Balak ni na Jolan at Fo na saktan direkta si Mirashan habang nagpapatuloy ng hagisan ng bola kaya pumasok din sila. Nasa loob sila ng CR habang hinahanap si Mirashan. Saktong hinagis ni Jolan ang bola kay Fo nang biglang patayin ni Mirashan ang ilaw kaya hindi ito makita ni Fo. Nataman ang mata niya pero gamit ang kapangyarihan ay nasalo pa rin niya ang bola. Dahil narinig ni Fo ang boses ni Mirashan sa dilim ay ginamit niya ang sariling baril na pinuntirya ang nagsalita. Kaya nasugatan ang kamay ni Mirashan na nagulat at tumakbo para sa buhay. Patuloy pa rin sa paghagisan ng bola sina Fo at Jolan habang hinahabol si Mirashan. At nang maabyutan ay sinuntok ito ni Jolan kaya naipit si Mirashan na sinabing ibibigay ang pera at atay ni Costello. Nagtanong si Jolan kung ang kalaban ba nila ang nag-utos kay Mirashan para paglaruan sila. Ngunit biglang pinindot ni Mirashan ang elevator button kaya biglang nakulong si Jolan at hindi na sila makapagpatuloy sa hagisan ng bola. Gamit ang lakas ay binuksan ni Fo ang elevator at nagawa pa niyang makapagtapon ng isang hagis na nasalo ni Jolan. Pero sinabi ni Mirashan na may 8 seconds na lang sila para sa pang-100 catch. Pagbukas ng elevator ay ihinigis ni Jolan ang bola patungo sa nakaabang na Fo. Ngunit biglang ang guard ang naroon na sinalo ang bola. Saka din ito inilagay sa bulsa at umalis. Dahil dito ay nagsaya si Mirashan na feeling nanalo kaya agad nitong inilabas ang stand at hinawakan ang mahalagang organ ni Jolan. Saka din nito na-detect ang kinaroroonan ng CD na tinago nila sa katawan ni Fo at balak kunin ito. Pero bigla siyang natigil at nasaktan nang batuin siya ng bola sa mukha. At sinabi ni Jolan na hindi pa tapos ang laro sabay pakitang hawak niya ang bola. Ginamit pala niya ang kapangyarihan para muling kunin ang bola mula sa bulsa ng guard. At dahil pwede daw sa rules ni Jolan na makatch ito ng iba ay okay lang na yung guard ang sumalo. Dahil may 900 catch pang kailangan ay tinalian ni Jolan ang bola. At 900 times niyang pinagbabato si Mirashan na nabugbog at natapos din ang catching the ball na sugal nila. Kaya masaya ang tatlong bida dahil may pera sila at naibalik din ang atay ni Costello. Dahil may pera na si Jolan ay sinuhulan niya ang babaeng siga sa phone booth. Kaya nawala ang galit nito na binigyan pa ang bida ng coke na inagaw sa ibang preso. Kinausap ni Jolan ang contact ni Jot Arrow at sinabi ng foundation officer na hawak na nila ang katawan ni Jot Arrow pero walang senyales ng buhay. Sinabi ni Jolan na hawak niya ang disk ni Jot Arrow at kailangan ng tulong ng kausap para mailagay sa ligtas na kamay ang disk. Kaya sinabi ng lalaki sa telepono ang lugar kung saan sila magkikita. Pagkatapos ng tawag ay nagbalak na si Jolan ng plano kung paano makakarating doon. Binayaran niya ang isang guard kaya hinayaan siyang dumaan. At pagdating niya sa isang hagdan ay nagpakita si Emporio na nagtapon ng bola. Hindi ito nasalo ni Jolan pero sa isang iglap ay hinawakan siya ni Emporio at dinala sa sekreto nilang kwarto na tinawag nilang ghost room. May dalawa din itong kasama sa kwarto na kasama niyang tambay sa kulungan. Sinabi ni Emporio na ang kakayahan niya ay gamitin ang mga multo tulad ng ghost room na iyon. Kaya din niyang tikman ang mga pagkain na multo pero hindi niya makakain. Sinabi ni Emporio na alam na ng kalaban ang balak niya. Kaya sinabi ni Emporio na pwede siyang tulungan ni Weather. Tahimik lang daw ito dahil nawawala daw ang memorya at posible na kinuha din ito ng kalaban ni Jolan. Ipinakita ni Weather ang power nito na kaya niyang manipulahin ang bagyo at gumawa ito ng maliit na ulan saka pinaglaro ang mga ballpen at lapis na naroon ng piano. Bigla siyang lumapit kay Jolan at sinabing huwag magpahalata. Dahil isa palang spy ng kalaban ang nakasunod kay Jolan at nakita na din ito ni Weather. Nasa kabilang kwarto nga ang kalaban na binabantayan sila kaya agad tumakbo ang tatlo pataas ng hagdan. Pero sinundan pa rin sila ng parang butiki na kalaban at nagdure pa ito na nadaplisan ang boots ni Jolan. Pagdating ng kalaban sa pasilyo na tinakbuhan ng mga bida ay parang nawalan siya ng gana nang hindi makita sina Jolan. Kaya tumayo din ito para hindi magmukhang kainahinala. Pagdaan nilang ay ipinakita ang sekretong pinto na pinagtataguan ng tatlo. Sinabi ni Emporio na posibleng hindi pa narinig ng kalaban ang usapan nila sa telepono. Pero dito ay sinabi ng bata na hindi na siya makakasama.
Isang guard ang nagagalit dahil sa naitapon nitong inumin kaya inutusan si Jolan na bumili ng bago. Pero ipinakita ni Jolan ang pera na inipit sa ilalim ng platito ng guard. Tumalikod ang guard para may kunin. Pero walang ano-ano ay biglang nakita ni Jolan ang boots, pera, platito at inumin na lumutang sa ere. At maging siya ay lumutang din na nawalan ng kontrol sa gravity. Naalala niya nung nadaplisan ang bote niya sa dure nilang. At nakita din niyang kasama ang CD na lumutang sa ere. Mas lalo siyang nasa dehado nang hindi gumana ang kapangyarihan sinulid na lumutang din. At malas pang lalo dahil dumating silang na biglang tumalon para kunin ang CD sa ere. Sinubukan ulit ni Jolan na kunin ang CD ngunit hinihipan lang nilang ang tali niya. Nakuha nilang ang CD at binalak sirain. Pero hindi madaling masira ang disk na bumalik sa dati. Kaya naisip nilang nadalhin na ito sa boss at agad umalis. Ginamit ni Jolan ang tali at nagtapon ng baso sabay tinawag si Weather na tulungan siya. Kaya dumating din agad si Weather na naramdaman nilang kaya ito agad naghanda ng laban. Gamit ang lumabas na stand ay pinatamaan nilang ng mga tornilyo at bolts ang katawan ni Weather. Pero wala itong epekto dahil sa mga ulap na proteksyon ni Weather sa sarili. Binalak suntukin nilang si Weather ngunit nag-counter-attack din si Weather at sinunog ang katawan nilang. Kaya tinanggal nilang ang gravity at nataman ng mabigat na bagay si Weather na nasaktan. Nag-auto-shutdown ang kulungan dahil sa pagkalabog ng lugar na iyon. Saka mabilis pang umalis silang para hindi matrap doon. Inakala ni Jolan kung patay na sila, pero mabilis naman siyang hinawakan ni Weather at kasama itong lumutang sa ere. At gamit ang weather power ay nag-jetski sila paalis ng hallway na iyon bago pa makulong. Samantala sa control room ay kinakausap ni Enrico ang mga guard. Nakita niya ang outbound call sa monitor kaya sinabi niya sa mga guard na gusto niya itong pakinggan. Sa kinaroroonan naman ni Jolan ay alam ni Weather na naroon lang sa malawak na kwartong iyon ang kalaban. Nagtanggal ng damit si Jolan saka hindi komportableng sinabi kay Weather na naiihi na siya. At sumagot naman ang lalaki na sinabing tapos na siya kanina pa sabay turo ng lumulutang na ihi. Kapag nasa zero gravity daw kasi ang tao ay kinakailangan ng katawan na magbawas ng asin sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Katatapos lang umihi ni Jolan nang biglang magulantang dahil maging ang dugo niya ay lumulutang na rin at tumatagos sa isang pader. At hindi rin ligtas si Weather dahil maging yung sugat niya ay naglalabas din ng dugo. Biglang may mga balang bolts na sinanggan ni Jolan gamit ang kanyang stand. Saka naisip ng babae na dahil lahat ng mahawakan niya ay napapasok sa zero gravity na power nilang, ay kasama ang lahat ng bagay at ng kwarto na iyon mismo ay nasa ilalim ng zero gravity. Muling nagpatama ang kalaban ng mga tornilyo na muling sinangga ni Jolan. Pero problema pa rin nila ang pagkaubos ng kanilang dugo. Kaya mabilis hinawakan ni Weather ang babae at gamit ang power ay gumawa ng cloud suit. Kaya naging ligtas sila pansamantala sa pagkakaubos ng kanilang dugo. Pilit nilang hinahanap silang dahil anumang oras ay pwede silang maubusan ng hangin na dala ng cloud power ni Weather. Napansin ni Jolan na hindi lumulutang ang ilang mga bagay sa kwarto na iyon. Kaya napagtanto ng bida na may distance limit ang kapangyarihan nilang. Naisip nilang magpunta si Weather sa labas ng zero gravity zone na power nilang. Ngunit naroon din silang na ayaw silang payagang makatakas. Umatake ito ng kanyang machine gun na may balang tornilyo. Kaya gamit ang power ay nag-shield si Jolan para kay Weather na makaalis ng zero gravity zone at makalaban sa labas. Akala ni Jolan kung makakatakas na si Weather sa power nilang. Pero iba pala ang pinatamaan nilang ng kanyang balang tornilyo at hindi si Weather kundi ay yung oxygen tank na nasa gilid. Sumabog nga ito at tinamaan pa si Weather na naitulak pabalik sa zero gravity zone. At dahil nauubos na ang oxygen ng kanyang armor na cloud suit ay para na rin siyang natutunaw. Nakita ni Jolan na may babangga ang lalaki sa malaking bakal kaya agad itong nagpadala sa daloy ng gravity para sana maitulak si Weather paalis ng zero gravity zone. Pero alam na daw ito nilang na may hinandang balak. Dahil hindi daw natatablan si Jolan ng kanyang mga balang tornilyo ay 2 patay na daga ang ginawa niyang bala. Dahil sa zero gravity zone ay naluto ang dugo ng mga daga na nagbulge at nang suntukin ni Jolan ay sumabog ang mga ito. Kaya natakpan ng dugo ang suit ni Jolan at sinamantala ito nilang napatamaan sila ng mga bala nitong tornilyo. Kaya malayang naging target ang 2 nakasuot na hindi na nakailag pa. Akala nilang kung panalo na siya at balak nang dalhin ang CD sa boss. Pero nagulat siya nang biglang nat-alien na pala siya ni Jolan. Sinamantala daw ni Jolan na habang nagre-reload silang ay naabutan siya ng tali niya. Saka din agad na hinayla silang sa zero gravity location kaya nasasaktan silang at nasusunog ang dugo nito. Dahil nasaktan ang kalaban ay naalala daw nito ang feeling ng pag-murder noon.
Kaya inilabas niya ang isang bote ng chemical na buong lakas na tinapon ito kay Jolene kaya nasira ang armor cloud ng babae. Masaya na sana silang dahil panalo na siya ngunit ibinigay ni Weather ang armor cloud nito kay Jolene. Kaya si Weather ang tuluyang pumangit at nawalan ng malay. Dahil nasa limit na rin silang ay naisip niyang pwede siyang makatakas kapag tatanggalin ang zero gravity. Kaya tinanggal nga niya ang zero gravity. Pero kasabay ng pagkawala ng zero gravity ay nasuntok siya ni Jolene. At hindi na nakatakas pa silang nang bugbugin na siya ng stand ni Jolene at tinapon na parang tae. Nakuha din ni Jolene ang CD ni Jot Arrow. Buhay pa rin si Weather na sinabing may dadaanan pa ang babae pero mahihirapan siya dahil sa mga bantay. Ngunit sinabi ni Jolene na bubuksan ito ng isang guard dahil sa ID pass nilang nakinuha niya. Kahit mapanganib ay sinabi ni Jolene kay Weather na gagawin niya ang lahat para matapos ang misyon. Saka din niya pinagtago si Weather dahil parating na ang guard. Kinatok ni Jolene ang gate saka ginamit ang ID nilang para malinlang ang nasa kabilang pinto. Pagbukas ng pinto ay nagtaka si Jolene dahil hindi guard ang nagbukas ng pinto, kundi ito pala si Enrico na mastermind ng pangyayari. Nagulat si Enrico dahil hindi silang ang naroon kundi si Jolene. Napagtanto ni Enrico na hindi pa siya kilala ni Jolene kaya hindi siya nito inatake. Pipindutin sana ng kalaban ang alarm pero nagmakaawa si Jolene na huwag itong gawin ng pari. Sinabi ni Jolene na ginawa lang niya ang pagdepensa sa sarili dahil binalak siyang gahasain nilang. Sinabi ni Jolene na kailangan niyang magpunta ng courtyard dahil may gagawin panandalian. Naramdaman ni Enrico na may kasama si Jolene na nagtatago sa gilid kaya hinayaan niyang padaanin si Jolene. Nagmamadali nga si Jolene na nagpunta ng courtyard at nakakita ng isang lalaki. Nagtanong ang lalaki kung may pass ba ang bida para magpunta doon. At dahil may baril ito ay binaril niya ang walang kalaban laban na babae. Kaya nahulog ang CD sa lupa at bagsak ang misyon ni Jolene. Sa isip ni Enrico ay kasama pala ito sa balak niya kaya nag-atas siya ng bantay sa courtyard. Ipinakita ang nakaraan ni Enrico nang may nakausap itong lalaki na sinabing ibibigay sa kanya ang isang libro na magbibigay sa kanya ng talino para mahanap ang pinto ng langit. Ngunit bago pa niya ito makuha ay dumating si Jot Arrow at sinunog ang libro. Kaya sa pagdaan ng panahon ay ginawa niya ang lahat para makapaghiganti at makuha ang memorya ni Jot Arrow nang nasa bilangguan ito. Isinara ni Enrico ang malaking pinto kaya walang nagawa si Weather kundi sumigaw pero walang silbi. Sinabi naman ng lalaki na naroon siya para kunin ang CD at patayin ang babaeng nagngangalang Jolene. Hindi daw niya maalala kung sino ang nagbigay ng utos. Pero ganun pa man ay nagpa siya ang lalaki na barilin pa rin si Jolene. Nagpaputok nga ng baril ang lalaki, ngunit bigla itong natigil ng may poison frog na bumagsak sa kamay niya. Kahit nasa loob ng pinto si Weather ay ginamit niya ang weather power at nagpaulan ito ng mga poison frogs sa kulungan. Sinabi niyang kailangang maprotektahan ang CD at kung kaya pa ni Jolene ay subukan nitong lumaban. Kaya kawawa ang lalaking hindi na nakalaban dahil sa dami ng palaka na nilason siya. Pero dahil may stand si Jolene ay nakakaligtas pa rin siyang gumagawa ng depensa. Nakita din ni Enrico ang pag-ulan ng palaka dahil nasira din ang bubong na gawa sa salamin. Alam niyang si Weather lang ang may kakayahang makagawa ng ganoong pangyayari. Napoprotektahan din siya ng kanyang stand ngunit dahil nabitiwan niya ang keypass ay na-stuck siya sa kinalalagyan. At habang nag-iisip siya ng paraan kung paano makaalis doon ay tinawagan niya ang lalaki sa courtyard na buhay pa namang dumating. Pero nalalason na ang katawan nito. Sinabi ni Enrico na ibigay ng lalaki ang keypass na gusto namang gawin ng lalaki pero tuluyan na itong nalason. Swerte naman ng pari dahil may dumating na guard na inutusan agad ni Enrico na buksan ang pinto. Pero natatakot ang guard dahil nakita nitong lason ang mga palaka na nasa pinto. Sinabi nitong kakausapin muna ang supervisor saka tumakbo pabalik sa loob. Dahil dito ay nainis si Enrico na sinipa ang isang palaka patungo sa guard saka din ito tinapunan ng CD kaya sumabog. At nasabugan ang mata ng kawawang guard na hindi makakita. Sinabi ni Enrico na buksan ng guard ang pinto para makahingi din siya ng tulong. Kaya ginawa naman ito ng desperadong guard. Pero iniwan na siya ni Enrico na umalis. Samantala ay nasa limit naman na si Jolene sa pagpayong sa sarili gamit ang stand nito na nasa Siren na din. Nang matapos ang pag-ulan ng poisonous frogs ay naglakad si Enrico sa courtyard gamit ang stand para hanapin at masiguro kung patay na nga si Jolene. Nakita naman niya ang katawan ni Jolene na nasa lupa na puno ng palaka. Inutusan ni Enrico ang stand na hanapin ang CD na kanya namang ginawa. Nagsaya sila dahil nakita nga nila ang CD. Pero nagulat nang magsalita bigla si Jolene sabay agaw ng CD gamit ang tali. Susuntukin sana ng stand si Jolene pero nagawa ng makuha ng agent ng foundation ang CD.
Isa pala itong kalapati na agad inilipad palayo ang CD. Binalak barilin ni Enrico ang kalapati gamit ang baril ng tauhan niya kanina. Pero wala na itong bala. Saka dumating ang maraming mga guard dahil sa kaguluhan at dahil dito ay napilitang tawagin ni Enrico ang stand. Gamit ang tali ay nais namang malaman ni Jolene kung sino ang may-ari sa nakalaban. Ngunit nakatago kasi si Enrico kaya hindi ito nakita ni Jolene hanggang malagot na ang tali niya at mawalan ng malay. Naglakad namang palayo si Enrico na sinabing panalo pa rin siya dahil hawak pa rin niya ang memorya ni Jot Arrow na nakakaalam kung saan ang daan patungo sa langit. Samantalang naligtas naman si Jolene na dinala ng mga guard sa emergency ward. Abangan ang kasunod.